Okay, so share ko sa inyo to guys, no. So ngayong araw guys, meron tayo ditong phone device guys, no. So itong phone device na ito guys ay parang Oppo A83 ito guys, no. So ipinadala sa atin ito guys para ipa-check sa atin guys, no. At gagawa na rin natin guys ng video guys. So try natin i-charge guys. So sabi nito guys ay hindi na ito umaandar guys, no. Yan. So wala siyang response. So matigas na rin dito guys yung power button niya guys. Yan. So parang stuck up na ito guys yung button niya guys, no. Yan. So hindi na naglalaro. Yan. So wala siyang vibrate guys, no. Yan. So masabi guys ay matagal na ito guys yung phone device nito. Na-stuck ito sa kanya. Yan. So lumang model ito guys ng Oppo guys, ng Oppo A83. Yan. So wala siyang response guys. So wala siyang vibrate or ilaw lang guys, no. So buo pa naman guys yung LCD niya. Yan. So makita niyo guys, buo guys yung LCD. Wala siyang basag guys, no. So problema lang dito guys ay hindi na siya nag-charge guys, no. Or wala siyang response guys. Yan. So wala siyang response guys. So ang gagawin natin dito guys, bubuksan natin ito guys, no, para malaman natin guys kapag okay ba guys yung board nito guys, no. Problema lang dito guys yung button niya. So check na natin. So una natin gagawin dito para mabuksan natin guys ay tanggalin natin guys yung SIM tray niya. So may SIM card ba? So tabi natin yan siya guys, no. So natin dito guys ay bubuksan na natin to. So dito guys pwede kayong gumamit guys ng pang opening tools dito, or pwede kayong gumamit guys ng kuko nyo guys, no. So sa akin guys gamitin ko guys yung kuko guys. So papakita ko sa inyo guys kung paano natin buksan guys, no. Gamit guys yung kuko guys. Yan. So medyo matigas siya dito banda guys, no. So gamitan natin guys ng pang opening tools natin. So ayan siya guys, no. So nabuksan natin guys yung Oppo A83 nito. So dandan natin. Yan. So ito guys yung Oppo A83 guys. So wala pa siyang bukas guys, no. Kung makita nyo guys, meron pa siyang selyado ito. Ito siya guys, no. Focus natin. Yan. So kung makita nyo guys, meron pa siyang selyado. Yan. So ibig sabihin nito guys ay hindi pa ito nabubuksan guys yung phone device nito guys, no. Yan. So bago pa guys yung battery niya. Meron din siya ditong selyado dito sa board niya, or dito guys sa charging board niya guys, no. Yan. So ang problema lang dito guys ay matigas guys yung button niya. So dito okay pa naman, naglalaro pa naman dito. Sa power niya. So okay pa guys yung power niya guys, no. So dito lang guys sa out button niya guys. So sa out button niya guys ay pudpud na dito guys, no. So pwede ba naman natin ito guys magawa ng paraan guys, no. Yan, kahit pudpud na ito guys. So kaya natin ibalik ito guys sa dati niyang button niya guys, no. Na maganda guys yung laro at malambot guys, no. Yan. So kapag ipapa-repair sa atin ito guys ay i-repair natin to, isasama na lang natin to, lilibre na natin ito guys, no. Yan. Kung papagawa sa atin ito guys. So pinapacheck lang naman sa atin guys, at ginawa na rin natin guys ng video guys, no, para mapakita ko rin sa inyo guys. Yan. So ngayon guys, ang gagawin natin dito guys ay bubuksan natin ito guys, no. So para mabuksan natin ito guys ay tanggalin natin guys yung lock nito guys, no. So para matanggal natin, tanggalin natin guys yung dalawang lock nito. Yan. So focus natin. So tanggalin natin guys yung dalawang lock na ito. Meron siya ditong dalawang bolts guys, no. So try natin, tanggalin natin ito guys. So ayan siya guys, no. So dito guys tanggalin natin guys yung lock niya. So yun siya guys, no. So madikit lang siya guys. Yan. So ganito siya guys, no, kapag stuck guys. Yan. So baka ano kayo guys, na magtaka kayo guys na hindi siya matanggal kasi nga meron pa siya ditong glue guys, no. Yan. So tabi natin yan. So sunod natin dito guys yung check natin guys yung terminal guys ng motherboard niya. Dito guys sa battery terminal guys. So tanggalin natin guys yung FPC connector guys ng battery nito, or yung tinatawag natin guys na flexible printed circuit nito guys. Yan. So tanggalin natin. Una nating tanggalin ito guys yung FPC connector guys ng battery niya guys, no. Yan. So natanggal natin guys. So dito natin check guys, no, kung okay pa guys yung, or kung wala siyang shorted guys sa motherboard niya guys, no.
or okay pa guys yung motherboard niya guys. Yan. So dito natin malaman kung good pa guys, no. Yan. So dito guys ay gagamit tayo dito guys ng analog tester natin guys, no. So dito guys sa analog tester natin guys, gagamit tayo dito guys ng times 1 150 mA with continuity. So check natin guys yung continuity niya. Check natin guys yung analog tester natin. Yan. So check natin. So dito hanapin lang natin dito guys yung positive negative guys, no. Yan. So kung sino yung malakas yung palo guys, ito guys yung positive guys. Yan. So ang dito guys ay nandito guys sa kanan guys yung positive niya. Yan. So ngayon guys ay magte-test tayo dito guys sa positive, negative sa negative guys. So dapat yung positive sa positive, negative sa negative guys ay dapat papalo siya guys, no. Yan. So kung makita nyo guys pumapaloin siya. Yan. Yan. So ngayon guys ang gagawin natin ay pagbaliktad natin guys yung positive sa negative, negative sa positive guys. So dapat hindi siya papalo guys, no. Kasi kapag papalo ito guys yung analog tester natin guys ay possible guys na merong leak guys ang motherboard niya guys, no, or merong siyang shorted guys yung motherboard guys ng phone device na ito guys. Yan. So check natin, dapat hindi siya papalo guys. Yan. So pumalo siya guys pero once lang guys, no. Yan. So hindi na rin siya pumalo. Ulitin natin. Yan. So hindi siya pumalo guys, no. So possible guys na good board guys yung phone device nito guys, no. So para malaman talaga natin guys ay try natin guys yung beep niya guys, no. So magpa-beep tayo. So, ang gagawin natin dito guys, positive sa positive, negative sa negative guys, no. So, dapat yung positive sa positive guys, negative sa negative, dapat tunog siya guys, no. Dapat magtunog ito. Yan. So, meron siyang continuity. Tapos, ipagbaliktad natin guys yung positive sa negative, negative sa positive. Dapat guys ay hindi siya tutunog guys, no. Kapag tutunog ito guys, possible guys na merong tama guys yung motherboard guys ng phone device nito guys, no. Yan. So, nagtunog siya pero once lang guys, no. So, ibig sabihin guys ay good board guys yung motherboard guys ng phone device nito guys, no. So yung mga possible guys na sira nito guys ay panglabas lang guys, no. Pwedeng blackout lang guys yung LCD niya or yung battery nito guys, no. Yan. So check natin guys yung battery niya. So DCB tayo. Direct current voltage tayo guys. Yan. So makita nyo guys, no, may palo lang siya. Ang problema lang dito guys, parang drain lang siya guys, no. Yan. So may palo siya. Ibig sabihin guys, good board guys yung battery guys ng phone device na ito guys, no. So kapag kung sakaling papayo sa atin ito guys, yung ay check na lang natin, try natin ng bagong LCD. Yan. Kasi yung battery niya okay naman guys, no. Yan. Try tayo guys sa LCD niya guys, no. Yan. So, ganun lang kadali guys, no, kung paano natin guys ma-check guys yung phone device nito guys. So, I hope guys na matulong sa inyo itong video tutorial natin. Sa mga bago pa lang sa ating channel guys, no, huwag natin kalimutan guys i-click guys yung subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod natin guys na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.